Welcome back mga kasweet at magandang araw sa inyo. Ngayon ay pinupulaan at nakakatanggap ng kritisismo ang GMA News at ang Malacanang dahil sa tila hindi yata tamang pagbabalita o paghahayag ng tunay na health condition ni Mr. President. Pinagtatawanan nga ngayon ng mga netizens ang Malacanang at ang GMA dahil sa video na ito, panoorin natin. Pinawi ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Diin ni Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath-taking Yun nga lang, oh. ng mga busy alkalde sa Malacanang ngayong hapon. Nandun pa si Enrile. Paano pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Nakakatawa naman, ano. So, nakalagay sa video na balita ng Super Radio DZBB mula sa GMA, meron naman nakalagay na April 6, 2026, Manny Vargas file videos. So parang lumalabas dito o parang ibig sabihin ng file videos is parang mga pinagsama-samang videos o mga lumang video. Pero ang problema kasi dito, ang GMA ay nagbabalita ng new report o ng bagong news patungkol pa naman dito sa tunay o update sa tunay na kalagayan ng Pangulo na siyang ang taong bayan ay nagtatanong at base na rin sa mga kumakalat na balita na may malubhang sakit si Mr. President. Pero kasi dapat kapag nagbabalita ka ng fresh news, kumbaga updated ka dapat. Pero bakit nga daw, sabi ng taong bayan o ng netizens, bakit mga old videos ang ginamit mo at naandun pa si Juan Ponce Enrile na sumakabilang buhay na? Kaya nagtataka ang mga netizens bakit old videos ang ginamit. Siguro nga kung Duterte supporters ang nag-upload ng video na ito, ay katakot-takot na itatag siguro agad-agad ng Rappler o ng Vera ang mga DDS na fake news. O di kaya marirestrict ang mga account ng mga nag-post at nag-share. Pero dahil mainstream media yung nag-post at kaalyado ng mga Pink at ang Marcos admin, okay lang. At pa ang sabi ni Mark Lopez, GMA News, bakit naman update sa kalusugan ng Pangulo ang report nyo? File video ang ginamit nyo. Si former ES Bersamin matagal nang wala sa Malacanang, di ba? May pa-campaign pa kayo about fake news. Kayo naman nangunguna, maglin lang sa taong bayan. Meron patuloy na pakomento na Facebook page ang sabi, Enrile, sinusundo na si BBM. So yun nga mga kaswitan, no? File video, ibig sabihin mga lumang videos ang ginamit, pero ang inire-report ay updated news. So yun ang problema mga kaswitan, no? Nagbabalita ng updated news pero ang ginagamit sa pagbabalita ay mga old videos. So nagtataka ang mga netizens, nagtataka ang taong bayan. At nagde-demand na ngayon ang taong bayan base sa komento, kailangan na daw i-reveal yung totoong state of health ni Mr. President. At patungkol naman sa mga paninira daw ngayong Marcos administration, sa mga paninira daw ng mga kritiko, yun ay tigilin na daw ang kapakalat ng fake news ayon kay Attorney Claire Castro. Ayun na nga ang problema. Hindi malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung katotohanan kasi hindi nga nagpapakita si Mr. President. At kung may tunay na fake news, sino ba talaga ang gumagawa ng fake news sa administrasyon na ito? Panoorin natin ng video. Yung mga naninira, tigil-tigilan nyo muna. Walang mangyayaring maganda o walang maidudulot na maganda yung paninira nyo sa gobyerno. Mas magandang mag-isip kayo, gamitin nyo yung utak nyo. Wala namang naninira eh. Sa lahat. Kayo ang gumagawa Mars, ng kasiraan nyo. Sa'yo, ha? Yan na. Tigil-tigilan mo yung paninira mo. Kita mo sa'yo na mismo nang galing? Walang mangyayaring maganda, walang maidudulot na maganda yung paninira. Kita mo, ano nangyari sa gobyerno? Ano nangyari sa imahe ni Bangag?
Anong nangyari kay Bangag mismo? Anong nangyari sa Pilipinas? Wala. Sinimulan ng maganda ni PRRD, sinira naman ng administrasyon ni Bangag. Gamitin mo utak mo, Mari. Huwag mong sabihin na gamitin namin yung utak namin. Utak mo ang gamitin mo, paganahin mo. Puro kasi pera laman ang ulo mo. Yun. Putang ina mo. Mukhang pera. Araw-araw, wala kang ginawa kundi siraan ng mga Duterte. Yung mga politiko na hindi sumasang-ayon sa inyo, pati yun, sinisiraan mo. O tingnan mo, may maganda bang nangyari? Wala. Gamitin mo utak mo, Mari. Humanap ka ng magandang gimmick ng positibo. Ba't hindi mo ipagmalaki yung mga proyekto ni Bangag? Kung Wala. ano yung mga naitulong niya. Palibasa nga kasi walang proyekto, walang naitulong, walang nagawa. At hanggang ngayon, walang ginagawa. Kaya ikaw, bilang tagapagsinungaling at Pagtatakip lang. propagandista, Mhm. okay, nitong Bangag nating presidente, ang ginagawa mo na lang, banatan, siraan, Mhm. ang mga Duterte, yung mga kaalyado nito. Alam mo yan, para magmukha kayong malinis, dinudungisan nyo yung mga kalaban nyo. Oo, tama. Gamitin mo utak mo, wag kang tamad. Pag-isip ka ng maganda yung positibo na para naman magkaroon ng magandang resulta kahit naman sa kauli-huli ang sandali. Yung trust rating ni Bangag, walang Ang baba. nagtitiwala sa kanya. Paano wala kang ginawa kundi manira ng manira? Kita mo, Mare, nung umupo ka bilang PCO user, Oo, Yusek tama ka pa na. lang, ha? Hindi pa ikaw mismo ang sekretary. Kung maupo ka bilang Yusek, lalong sumadsad sa impyerno. Tama, Yung oo. ratings ni Bangag. Alam mo, lalo siyang bumagsak sa survey. Talagang lalong nanggigil ang taong bayan. Hindi ka nakatulong eh. Maaari kay Bangag nakakatulong ka. Kasi 'di ba, nadadivert mo yung issue. Yes. Imbis na yung galit ay nakay Bangag at doon sa asawa niya. Sa Duterte na. Nahate, sumama ka pa po. Di ba? Tigil-tigilan ng paninira, dahil walang maganda may dudulot, walang maganda nangyari, gamitin ang para sa lahat ng sinabi mo. Ay naku, Mari, ulitin ko ha, wag lang tayo magkakasalubong dahil papuputukan ko ng watusi. Yung bunganga mong hayop ka. Ina to, lakas ng lubog sabing gamitin ng utak. Ikaw nga, wala kang utak eh. Para sa isang abogado na dapat matalino, Tama. ina sa napunta yung utak mo, hayop ka. Sa talampakan. Sa talampakan napunta ang utak ni attorney pa naman, Attorney Claire Castro. Sa bagay, ganda naman talaga di ba yung mga pink? Kunwari matalino kuno, may pinag-aralan kuno, edukado kuno. Pero bobo naman pala. Tigilan daw ng mga Pilipino ang paninira sa Marcos administration. Bakit? Ano ba yung mga paninirang ginagawa ng taong bayan? Sila nga mismo yung nakakapansin sa ginagawa ng administrasyong ito. Si administrasyon nga na ito ang gumagawa ng ikinasisira nila. At hindi yun fake news. Doon pa lamang sa flood control, hindi ba? At doon pa nga lang sa sinabi ni BBM noon na 5,500 flood control, kompleto na. Pero hindi naman pala. Yun pa nga lang fake news na. Yung sa mga krimen ngayon na nangyayari sa bansa, ang taong bayan nga, ko tanungin mo sa mga kakalsadahan kung ano yung masasabi nila na nagawa ng administrasyon ngayon. Ko nagkagalit sila sa galit. Tanungin mo yung mga Pilipino diyan sa mga kakalsadahan kung anong masasabi nila sa kasalukuyang administrasyon. Yon hindi fake news. Auntie Claire, pumunta ka, magtanong-tanong ka. Tanungin mo kung gusto pa ba ng mga Pilipino si BBM. So kung kayong tatanungin mga kasweet, natagpuan nyo na ba si Mr. President? Nakita nyo na ba? Mas nauna pa nga nating nakita si Juan Ponce Enrile na sumakabilang buhay na. Ano ang inyong komento at opinion mga kasweet? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.